Nako, yari na to mga sangkay. Martin Romualdez, sisibakin na nga ba ni President BBM? Ngayon mga sangkay, nagsalita na po ang Malacanang. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. At ito, matinding balita ito ngayon mga sangkay kasi may kumalat no na impormasyon na itong si Martin Romualdez ay sizibakin na daw po at papalitan ng mga sangkay. Nabasa ko po yan. Ngayon, naglabas na po ng malaking impormasyon ang Malacanang. Pag-usapan po natin yan. Anyway, before tayo magsimula, no? Paki-subscribe yung ating YouTube channel. Nako, 1.49 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. At ilang tulog na lang, guys. 1.5 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below. Hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, eto na nga mga sangkay. Matindi po itong balita. Kasi, kumakalat mga sangkay na si Martin Romualdez daw ay sisibakin na ni PBBM. At ito pong chismis, syempre, gustong-gusto po yan ng mga dilawang DDS. Sila po talaga yung gusto niyan kasi, alam nyo guys, simulat sa poll, ayaw po nila kay Romualdez eh. Kasi dahil po kay VP Sara, nagkaroon po ng sigalot, mga sangkay, may mga iba nga po nagsasabi okay daw po sana ngayon si PBBM at mga Duterte kung hindi dahil kay Romualdez. No? Yun po yung kanilang opinion, mga sangkay. Pero ngayon, kumalat yung isang chismis na mayroon daw pong memorandum or ewan ko anong klase yun mga sangkay, isa daw pong order mula po sa Malacanang na sisibakin na nga daw po itong si Romualdez. Ilalaglag na, mga sangkay. Kumaalat po yan. Ngayon, eto ang sinabi ng Malacanang. Naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin kung saan pinabuluanan ang kumakalat na memorandum mula sa Malacanang na umano'y nag-uutos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng matibay na hakbang upang palitan si House Speaker Martin Romualdez. Ito yan mga sangkay. Okay. Ito. Basahin po natin mga sangkay. Kasi ito po yung kumalat. Ayan po. Tinawag na fake news ng palasyo ang kumakalat na umano'y memorandum hinggil sa Lilo Survey presentation. Ayan po mga sangkay. Nakita ko to. Ayan. Fake news. Alam niyo ilang beses na po ginawa ito mga sangkay ng mga anti-Marcos. Di ba nga po kahit po yung Supreme Court, ginawan din po nila ng chismis na haharangin daw po ng Supreme Court yung pagkaka-aresto kay PRRD. Kalaunan mga sangkay, nagsalita yung Supreme Court, wala kaming sinabing ganyan. O, di ba? Nabisto sila ngayon. So, eto na naman mga sangkay, panibago na naman pong fake news na kumakalat. Yun po, ito po ay memorandum for the President from Executive Secretary Yusek Lagamon, sino ba to? Subject Lilo Survey presentation on April 8. Ayan mga sangkay, ito yan. Pambihira. May pirma pa, Lucas P. Bersamin. Ayan po. Ngayon, ang gagaling din talaga gumawa. Ayan po mga sangkay, oh. Ang gagaling din po talaga gumawa. Ngayon, ito na ang sabi po ng Executive Secretary. Sabi dito, it has come to our attention that an internal memorandum purportedly issued by the undersigned as Executive Secretary and detailing a discussion of a survey presentation and hinting at a change in the leadership of the House of Representatives has been circulating on social media. Hindi po sa media,
social media. Nakita ko yan mga sangkay, kumakalat po yan. Kung ano-ano nga pong ginawang komento nitong mga anti-Marcos. Sabi nila, dahil sinusuka na daw po si PBBM ng taong bayan, ilalaglag na po si Romualdez. Kasi baka daw bumango yung pangalan since yun po yung inaayawan ng mga DDS, si Martin. Pero, dito, binasag po sila. Ayan, mga sangkay. Sabi dito, the Office of the Executive Secretary categorically denies, okay, denies the authenticity of said memorandum. So, dininay ng Palasyo ng Malacanang, ng mismong Executive Secretary. Apparently, yan, mga sangkay, the spurious memorandum is a blatant attempt to spread disinformation and to sow division in the ranks of the administration candidates. It should be dismissed as the handiwork of malicious minds. Pero ang gagaling din po nila gumawa, no? Magagaling po talaga mga sangkay. Isipin nyo, nagawan po nila ng ganitong klaseng fake news para magpakalat mga sangkay ng impormasyon na ito daw po ay isang hakbang para ilaglag si Romualdez. Sabi naman ng isa, wow, nag-leak na kaya sasabihin na fake news. Wow talaga. Ngayon, hindi po naniniwala yung mga DDS, mga sangkay na ito daw po ay ito daw po ay dahil matapos daw po mag-leak, itatanggi na mga sangkay. Ayan po. Pero ano sa tingin nyo? Tingin nyo ba ito ay totoo o fake news? Pero tayo kasi sanay po tayo mga sangkay na kapag ka DDS ang nagpakalat, automatic fake news. Di ba nga po, dyan po sila expert mga sangkay. Funded po kasi ang mga yan Pinopondohan sila para gumawa ng fake news to divide the nation. Yan po yung kanilang ginagawa dito mga sangkay. Ulitin ko, funded po sila para gumawa ng mga propaganda to divide the Filipino people, to divide the nation. Yan po yung kanilang goal mga sangkay. Kaya naman, ayan po mga sangkay, ito po yung fake news nila. Tatanggalin na daw po ng pasekreto lang si Romualdez. Pero, malalaman natin kung totoo ito mga sangkay kung sa darating na mga araw, matatanggal po si Romualdez. Pero dininay na po ng Malacanang Ayan o mga sangkay. The Office of the Executive Secretary categorically denies the authenticity of said memorandum. Ayan na. Klarong-klaro na mga sangkay. Gusto lang po talaga magtanim ng kung anong propaganda daw para po ma-divide hindi lang ang bansa, kundi yung mga opisyal na nasa hanay po ng ating pamahalaan. Lalong-lalo na po yung mga kandidato. Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Yan po. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, isubscribe nyo na po ito. Maganda po yung topic na inilalabas natin dito. Ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.